hold upper, budrogista, mga drug lord. By what right? Ano ang nagawa namin na pati yung mga anak namin sisirain ninyo? Wala naman kayong ginawang masama sa inyo. Wala kami utang. Bakit ngayon? Pinalagaan ko yung anak ko, pinapag-aral ko, nangungutang ako pag-enrollment. Pagdating ng high school sa college, papakainin. Mainit dito. Kami yung anak tuloy ng malinis. Bubugap din yung anak namin. Pag-uwi dito sa tabi, sasaksakin, barilin. Utang ina parang aso. Awa naman sa Davao, kung mapunta kayo, at alam ko pupunta kayong lahat, niyayaya ko kayo. Ang tao sa Davao, protektado. Walang police, walang checkpoint doon sa Davao, hindi ko talapayagan. Facebook Live. At sa totoo lang, ang Davao City lang sa buong Pilipinas na walang vice squad. Ito yung mga police na pupunta ng mga nightclub, bibigyan ng mga lisensya, gano'n. You do not have that right. Kasi ako, hindi naman sa pang ano, yung babae na dala ka dyan, oo nga, pinagbibili nila katawan nila. But that is not a crime, it is a social problem. Problema ho ng society namin. Society namin. Kaya doon sa Davao, walang hulihan sa babae. I do not allow it. Walang vice squad. Kasi alam mo kung bakit, putang inadalhin lang nila sa opisina. Sabihin sa opisina, gagamitin, sabihin sa motel, pati yung pera po rin. Huwag dito. Huwag dito. Kaya sabihin, polis nag-hold, polis nag-druga, patay. Kaya galit sila dilima. Huwag kayong tumutol. Ang masakit sa atin, hinuhuli ng polis, hinuhuli ko, tapos ikulong ko, tali ko sa korte na priso na National Penitentiary. Kaya ko hinuli, hindi ko pinatay, putang inang yan. Kaya sabihin nila, sinalvage ko. O kita mo, pagdating sa Mount Tinlupa, ang kasalanan niya, nagluto ng sabu sa labas. Pagdating sa Mount Tinlupa, itong diliman, itong pinayaran, nagluluto ko rin ng sabu. Kung gusto lang pumasok sa prisuhan, papag-negotiate pa. Kausapin yung mga big time na priso doon. Utang ina na hintay ninyo ako. Hintayin ninyo ako. Ang mga abusado, oppressing the people, I do not like it. I do not like it. Kaya siguro rin ako ng Tagalog. Baka rin mahal ako ng mga tao, lalo na yung magagandang babae sa amin. Siyempre, walang pag-ibig. Because I protect the people, I do not want government to oppress people. Kasi sinabi ko kay Presidente Aquino, I am not into the habit na magpahiro dyan sa TV. But one time, All Souls Day, pumunta yung mga media ng tanong, anong masasabi mo sa tanim na bala? Sabi ko, putang ina kay mga polis. Pagkinig ko, huwag mong gawain yan sa syudad ko, kakainin mo yung bala. At pinapain talaga ang pera doon ng coin sa Davao. Mahilig yan, itong mga, hindi ko naman, yan na lahat. Yung mga barkers, tatawag ng pasahero, dito. Pag hindi hawakan yung puwit, hawakan dito, hawakan. Bugong po, tawag sinali ka. Lagay mo yung kamay mo. Lagay mo din sa hoob ng pangpira. Kaya namin na violation sa iyo mga... Ano? Violation ng iyong mga death set kayo. Kasi hindi
instead of protecting the police who are honest, sila pag napatay yung isang tao, human rights na agad. Nung na-mayor ako, magulo ang Davao. Maraming NPA, maraming hold-upper, lahat. Mindanao eh. Sabi ko na mayor ako, mga poser, kidnapper, umalis kayo sa sila. Pag hindi kayo umalis, patayin ko kayo. Yung naniwala, pinapaalis ko, nandito na sila lang sa Maynila. Yung hindi naniwala, awa ng Diyos, patay na lahat. Kaya lang talaga yan. Kaya pumunta ko ng Davao. Kasi anong oras, magtanong kayo na taga Davao, maglakad. Walang checkpoint. Ayaw ko yan. Checkpoint, Checkpoint para Sabi ko, dito sa siyudad ng Davao, walang checkpoint. Pwede sino ang nag-checkpoint? Kayo mga NPA, gusto kayo? Hindi, kayo. Kayo ang checkpoint. Kaya naman sabi ko, umalis kayo lahat. Ito namang mga MI, NPA, ML. They are not really criminals outright. Mga revolutionary. Utak yan. Idea. Doon, makikiusap ako. I have to talk to my brother Muslims, pati yung NPA. Kayo mga NPA nakikinig ngayon, makinig kayo. 1970, nag-aaral ako dito sa Manila. 1970, narinig ko ni si Maria Dizon talking about communism. Pagtalikod ko kami yung first batch. Ito si Pebot Belio, yung sekretaryo ng Justice. We were the first kabataang makabayan. Kasi ako, anak lang ako ng mahirap pumunta ng Mindanao. Napakahirap ang buhay namin. In 1994, nandiyan pa, still vivid, very clear in my mind, na umiiyak yung kapatid ko, pati yung nanay ko. Hindi ko naintindihan, nakita ko yung bahay na pinidimuli. Kaya sabi ko, nung nag-mayor ako, alam ko kung hanggang saan ko magdukot ang sentimento ng tao. Sa Davao, walang demolisyon. Nakita mo si Inday, yung anak ko na mayor, nag-demolish na sabi na hintayin mo, tayo mo ako. Yung Sheriff Tagago, he went ahead to demolish. Anong ginawa ng anak ko? Pinuntahan ko, binugbog. Yan, magandang presidente rin yan. Talagang bubugbog ng mga abusado yan. Bukat na yan. Siya yung magiging next mayor. Kung kayo ayaw nyo dito, lipat ka lang kayo sa Davao. Kung ano na walang pag-asa sa buhay dito, nandun na kayo sa Davao. At least progressive ang Davao, pinakamalaki, pinaka-safe, number 4. All throughout the world. Pero ang lahat ng krimen, alam mo sa Davao, pati isda doon, dito wala na. Wala na kinakain. Sa Davao, Davao, okay ang mga isda matataba at mura na marami. Bakit? Nakakain ba kayo ng lapu-lapu sa Davao? Kumain kayo na punta Davao? Masarap, ha? Kinakain yung tao. Sige, kain kayo rin. Kaya po kinakapol ng mga putan yun ang yan. Alam mo, ang tao, itapon mo si dagat, lulutang yan. Gawin mo, turuan ko kayo, bumili kayo ng katsa na maliit. Katsahin mo ito dito, dito. Bukas ng tapon mo. Diretso yan sa lugar. Kakainin niya yung mga lapu-lapu doon. Kayo naman, manang lapu-lapu dito, masarap. Ano ka ba? Pagkain yan. Tao. Yan, medyo hinabaan ko ng istorya. Pero ganito na lang. Maalis na kami.
pag presidente ako, gagamitin ko ang military pati police. Pero wag kayong ano, kasi I need the police na hindi corrupt. Walang pag-ibig. Because I protect the people, I do not want government to oppress people. Kasi sinabi ko kay Presidente Aquino, I am not into the habit na magpahiro dyan sa TV. But one time, All Souls Day, pumunta yung mga media ng tanong, anong masasabi mo sa tanim na bala? Sabi ko, putang ina kay mga pulis. Makinig ko, huwag mong gawain yan sa syudad ko, kakainin mo yung bala. At pinapain talaga ang pera doon ng coin sa Davao. Mahilig yan, itong mga, hindi ko naman, na lahat. Yung mga barkers, tatawag ng pasahero, dito. Pag hindi hawakan yung puwit, hawakan dito, hawakan. Bugong po, tawag sinali ka. Lagay mo yung kamay mo. Lagay mo yung sahog ng pangkir. Kaya namin na violation sa iyo mga... ano? Violation ng iyong mga death say kayo. Instead of protecting the police who are honest, sila pag napatay yung isang tao, human rights na agad. Nung na-mayor ako, magulo ang Davao. Maraming NPA, maraming hold-upper, lahat. Mindanao eh. Sabi ko na mayor ako, mga poser, kidnapper, umalis kayo sa society natin. Kaya doon sa Davao, walang hulihan sa babae. I do not allow it. Walang vice squad. Kasi alam mo kung bakit, putang inadalhin lang nila sa opisina. Dalhin sa opisina, gagamitin, dalhin sa motel, pati yung pera ko rin. Huwag dito. Huwag dito. Kaya sa amin, polis nag-conduct, polis nag-druga, patay. Kaya galit sila dilima. Huwag kayong pumutol. Ang masakit sa atin, hinuhuli ng polis, hinuhuli ko, tapos ikulong ko, tali ko sa korte na priso, National Penitentiary. Kaya ko hinuli, hindi ko pinatay, putang inang yan. Kaya sabihin nila, sinalvage ko. O kita mo, pagdating sa mga Tinlupa, ang kasalanan niya, nagluto ng sabu sa labas. Pagdating sa mga Tinlupa, itong diliman, itong pinayaran, nagluluto ko rin ng sabu. Kung gusto lang pumasok sa prisuhan, papag-negotiate pa. Kausapin yung mga big time na priso doon. Utang ina na hintayin ninyo ako. Hintayin ninyo ako. Ang mga abusado, oppressing the people, I do not like it. I do not like it. Kaya siguro rin ako ng Tagalog. Baka rin mahal ako ng mga tao, lalo na yung magagandang babae sa amin. Pag hindi kayo umalis, patayin ko kayo. Yung naniwala, pinapaalis ko, nandito na sila ngayon sa Maynila. Yung hindi naniwala, sa awa ng Diyos, patay na lahat. Ay, ganun talaga yan. Kaya pumunta ko ng Davao. Kasi anong oras, magtanong kayo na taga Davao, maglakad. Walang checkpoint. Ayaw ko yan. Checkpoint, Checkpoint para, Sabi ko, dito sa siyudad ng Davao, walang checkpoint. Pero sino ang nag-checkpoint? Kayo mga NPA, gusto kayo? Hindi, kayo. Kayo ang checkpoint. Kaya ano ang
sabi ko, umalis kayo lahat. Ito namang mga MI, NPA, ML. They are not really criminals outright. Mga revolutionary. Utak yan. Idea. Doon, makikiusap ako. I have to talk to my brother Muslims. Pati yung NPA. Kayo mga NPA, nakikinig ngayon, makinig kayo. 1970, nag-aaral ako dito sa Manila. 1970, narinig ko si Maria Dizon talking about communism. Hold upper, budrogista, mga drug lords. By what right? Ano ang nagawa namin na pati yung mga anak namin sisirain ninyo? Wala naman kami ginawang masama sa inyo. Wala kami utang. Bakit ngayon? Pinalagaan ko yung anak ko, pinapag-aral ko, nangungutang ako pag-enrollment. Pagdating ng high school sa college, papakainin. Ano mas mainit dito? Kami yung mga anak tuloy na malinis. Yung hugap din yung anak namin. Pag-uwi dito sa tabi, sasaksakin, barilis. Utang ina parang asa. Sa Davao, kung mapunta kayo at alam ko pupunta kayong lahat, niyayaya ko kayo. Ang tao sa Davao protektado. Walang police, walang checkpoint doon sa Davao, hindi ko talapayagan. Facebook Live. At sa totoo lang, ang Davao City lang sa buong Pilipinas na walang vice squad. Ito yung mga police na pupunta ng mga nightclub, bibigyan ng mga lisensya, gano'n. You do not have that right. Kasi ako, hindi naman sa pang yung babae na dala ka dyan. Oo nga, pinagbibili nila katawan nila. But that is not a crime, it is a social problem. Problema mo ng society namin. Pagtalikod ko kami yung first batch. Ito si Pebot Belio, yung Secretary of Justice. We were the first kabataang makabayan. Kasi ako, anak lang ako ng mahirap pumunta ng Mindanao. Napakahirap ang buhay namin. In 1994, nandiyan pa, still vivid, very clear in my mind, na umiiyak yung kapatid ko, pati yung nanay ko. Hindi ko naintindihan, nakita ko yung bahay na pinilimulit. Kaya sabi ko, nung nag-mayor ako, alam ko kung hanggang saan ko magdukot ang sentimento ng tao. Sa Davao, walang demolisyon. Kikita mo si Inday, yung anak ko na mayor, nag-demolish na sabi na hintayin mo, tayo mo ako. Yung Sheriff Tagago, he went ahead to demolish. Anong ginawa ng anak ko? Pinuntahan ko, binugbog. Yan, magandang presidente rin yan. Talagang bubugbog ng mga abusado yan. Bukat na yan. Siya yung magiging next mayor. Kung kayo ayaw nyo dito, lipat ka lang kayo sa Davao. Kung ano na walang pag-asa sa buhay dito, ayaw na kayo sa Davao. At least progressive ang Davao, pinakamalaki, pinaka-safe, number 4. All throughout the world. Pero ang lahat ng krimen, alam mo sa Davao, pati isda doon, dito wala na. Wala yung kinatahin. Sa Davao, Davao,